Okay, magandang araw sa lahat mga kaibigan. Ayan, andito tayo ngayon sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, abay mag-subscribe na po bago matapos ang video na ito. And of course, sa ating Facebook page, Benny Andaya YouTube channel. Of course, kagabi, andun tayo sa isang event sa Ortigas, sa Crown Hotel. Dahil sasamahan sana natin si Miss Angelica Yulo o si Angge para mag-receive sana ng another award para sa kanyang pangalawang supposed to be na award sa Asia's Men and Women of the Year bilang um, Most Exceptional Women of the Year si Mrs. Yulo. And doon pa lang sa event, marami na nagtatanong kasi nauna na ako. So, may mga nagtatanong na kung darating ba daw si Mrs. Yulo sa event kasi marami nag-aantay sa kanya kasi alam naman natin, di ba, controversial si Mrs. Yulo dahil sa pagkapanalo ng kanyang anak ng dalawang medal. So, di naman natin mapagkakaila na lahat naman tayo nasubaybayan ang nangyari sa mag-ina o sa pamilyang Yulo. And dun nga sa event kagabi, nauna na ako, 5 o'clock pa lang ako, andun, 4:30 pa lang nandun na ako sa Crown Hotel dahil piniem ko si Angelica na sabi ko, mauna na ako doon dahil magkita na lang tayo sa lobby. Pero, at sabi ko sa kanya, doon sa lobby na lang kita hihintayin. So, sabi niya, nag-thumbs up siya. Pero, ano yun, mga before lunch ko siya piniem. So, okay. Tapos, pero ilang araw na siyang nagtitinda doon sa isang university dyan sa Manila, sa PCU. Yan, so ilang araw na silang maghapon talaga na nagtitinda ng mga iba't ibang mga paninda like yung t-shirt, yung mga pagkain, something like that. At doon ako bilib na bilib sa babaeng ito. Talagang para siyang kangkong na kahit saan mo siya itapon tutubo at mamumulaklak talaga. Sobrang nakakabilib talaga siya. Parang pagkaliit-liit niyang babae pero pagkasipag-sipag niya, sobrang sipag talaga. At hindi sa uso sa kanya ang salitang pagod. So, ito na nga mga kaibigan. So mga 3 o'clock ulit, nag-PM ako sa kanya na papunta na ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, okay. Tapos, nung andun na ako sa hotel, sa Crown Hotel, kasi doon gaganapin ang awarding, nag-PM siya sa akin, sabi niya sa akin, Sir, sorry dahil para akong lalagnatin, masakit ang buong katawan ko, hindi ko kayang umalis. Kasi maghapon nga sila doon na nagtitinda at ilang araw na silang nagtitinda, araw-araw yun, umaga pa lang, 6 o'clock pa lang ng umaga, nakaset up na sila doon sa area, sa venue. So, ako naman, syempre, iniisip ko yung kapakanan ni Miss Angelica, di ba? So, agad-agad ako nagpunta doon sa organizer at sinabi ko na hindi makakarating kasi pinakita ko yung text, pinakita ko yung PM ni Miss Angelica na sinabi ko na may problema, masama ang pakiramdam ni Miss Angelica kasi syempre unahin natin yung kalusugan bago ang lahat, 'di ba? So ako naman 'di ba, yun talaga ang pinaka unahin dapat natin yung kalusugan, 'di ba? Kasi to follow na yung lahat pag maganda ang health mo. So ito na, pina-approve ko sa kanila na hindi nga daw makakarating, sinabi ko sa kanila. So, wala naman silang magagawa kasi syempre, health ng pinag-uusapan dun, no? Hindi na naman basta kung ano yung dahilan. So, sa madaling salita, so okay daw, okay, okay sabi ng organizer, sinabi ko sa kanila. Tapos, um, yun nga ang sabi ko kay Angge, magpahinga ka na lang, magpahinga ka, magpagaling ka kasi baka na ano pa siya doon kasi 'di ba umuulan-ulan, baka naulanan pa siya, baka na ano pa siya, napawisan tapos naulanan. So, syempre
kahit sino naman, ako nga, one day lang na kapag whole day talaga nag-work, ay nako, hindi na ako pwede kinabukasan, ayoko na magtrabaho talaga. Pero ito si Angelica talaga, sobra kong magtrabaho, mag-work talaga. Sobra, believe ako sa kanya. So sa madaling salita, sabi ko sa kanya, naku, unahin mo muna yung health kasi mahirap na, ganyan. Sabi naman niya, okay sir, nagpamasahe daw siya, nagpamassage siya para, di ba yung pagod, yung sakit ng katawan, so para ma-relieve ng konti. Kasi syempre yung pagod talaga, di ba? Alam mo naman ngayon, umuulan-ulan, tas init, ulan, init. So, ang tendency, sasakit ang ulo mo, sasakit ang katawan mo, lalagnatin ka. So, okay naman siya. Sabi niya, okay sir, magpagaling, ano na lang ako. So, sabi ko, okay. Ang point ko dito, kasi hindi naman dapat talaga na si Miss Angelica work to death, di ba? Ang nanghihinayang ako dahil meron na sana siyang isang anak na masasandalan. Meron na sana siyang anak na, kumbaga, hindi niya na kailangan magtrabaho pa ng ganun ka tindi. Ako, naunawaan ko kasi team nanay talaga ako. Naunawaan ko yung damdamin, kung ano yung nararamdaman ni Miss Angelica. Naiiyak ako kasi naalala ko nanay ko. Pero alam nyo, ito na sana yung time na makakapag-relax na si Mrs. Angelica at si Mark Andrew, yung tatay at nanay ni Carlos. Ito na sana yung pagkakataon niya na makabawi siya kahit sa maliit na bagay. Pero ang tinatanong ko, bakit patuloy silang naghahanap buhay? Bakit pinababayaan sila ng kanyang anak na andyan hundreds of millions na ang pera? Sabihin na natin na huwag ka nang tumanaw ng utang na loob. Yung tulong na lang, kasi nakakatulong nga tayo sa ibang tao eh. Sabi mo nga, Carlos, eh, willing kang tumulong kaya pumasok kang sa isang military service dahil gusto mo maging makatulong. So, ang pagtulong, alalahanin mo yan, Carlos, ang pagtulong ay nagsisimula sa loob ng bahay. Hindi ka pwedeng tumulong sa ibang tao hanggat hindi mo napapatunayan na ang pagtulong na nagmumula sa bahay, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo ay hindi mo pa natutupad. So, ang obligasyon, wag na natin yung pagtulong na lang kasi nakakatulong nga tayo sa ibang tao eh. How much more dun sa pamilya natin. So, yun ang point ko. Wala naman akong ibang gustong tumbukin na hindi na kailangan itong si Mark Yolo na magpumasok as what do you call that? As parang yung taga-hatid ng sulat or taga-messenger. Oh. Hindi niya na kailangan yan at this point in time kung tutuusin. Ganon din si Angelica, hindi na niya kailangan magbenta ng makakanin, mag-online, kung ano pa, magbanat ng buto. Kasi meron ng isang anak sila na supposed to be ay masasandalan nila. Pero anong nangyari? Bakit ganon ang nangyari? So, ito yung pinagtataka ko na nagkakasakit na sila, si Mark Andrew nagkakasakit na rin, na kumbaga siyempre araw-araw sila pumapasok, si Angelica, ubusipon, ayan, lagnat at masakit ang katawan. So parang nakakaawa kasi supposed to be ito na yung pagkakataon nila na matikman nila ang kaginhawaan sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Hindi na nila kailangan kasi meron na silang anak na makakatulong. Diba sa pamilyang Pilipino kapag may isang, yung panganay, yung una natin pinapatapos, yung panganay kasi ang panganay pag hindi na kayang paaralin ng tatay, ng nanay, yung panganay naman ang susuporta doon sa pangalawa, tapos ang pangalawa naman susuporta. Parang ganun sa atin eh. Yung tulungan ba? Tulungan talaga. So, doon sana nakita na ni Carlos na pwede na niyang ibigay yung tulong na na pwede niyang ibigay sa kanyang mga magulang. So, yun lang ang point ko dito kasi nakakapanghinayang na hindi si Carlos, hindi naging mapagmahal si Carlos sa kanyang pamilya. At hindi niya naibigay yung tamang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Pero alam ko, hindi ako naniniwala
Hindi ako naniniwala na hindi mahal ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya. Hindi ako naniniwala. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ako naniniwala sa salitang niya na hindi niya mahal o kung ano pa man. Ayokong maniwala na wala siyang, ayaw niya ng tulungan. Siguro siguro sa pride na rin ni Carlos na parang nagtatampo siya sa kanyang mga magulang, nagtatampo siya sa nanay niya. Pero isang iglap lang yan eh. Isang ano lang yan eh. Isang text lang, isang PM lang, ma, sorry, ma, punta ako dyan, ma, pwede ba tayong magbanding, ma. Wala na, mabubura na lahat yan. So, at isa pa nakakapanghinayang talaga, nakakapanghinayang yung mga darating pa ng mga ah, probably ng mga blessing sana kay Carlos parang nagkaroon ng na-trap siya na parang hindi na nakalusot, hindi na nakaalagwa pa. So parang hindi na kasi 'di ba may bangko siya na kinuha siya na ambassador ng isang bangko o pinutakti ng bashers dahil nga sa nangyari dahil sa parents niya at saka sa kanya na hindi sila in good terms. So dapat inayos talaga ni Carlos ang lahat bago paman, 'di ba? Kasi maganda kumilos, magandang pakiramdam pag ganitong mga panahon na hawak-hawak mo ang success. Oh, taglay mo yung ramdam na ramdam mo yung ginto na nasa leeg mo, 'di ba? Kung kasama mo talaga ang pamilya mo. So, advice lang sana kay Carlos, huwag mo nang hintayin na mahuli pa ang lahat, Carlos. So, ako, piece of advice para sa iyo and sana ano mo na, pasayahin mo na. Yun lang ang pakiusap ko. Pasayahin mo na ang mga magulang mo, ang pamilya mo. Dahil pag nakita namin masaya sila, kami rin ay magiging masaya. Promise talaga yan. Magiging masaya at pupurihin ka ng buong mundo kapag nagawa mo yan, Carlos, yung task na yan na sinasabi ko sa iyo. And sana bago mahuli ang lahat, maibigay mo sa kanila. Yun lang ang pakiusap ko na dumating man yung point na mawala man sila, at least wala kang regrets na hindi mo naibigay sa kanila yung pagmamahal at yung suporta, 'di ba? Kasi aanin natin ang pera na uubos, pero ang pamilya till the end, 'di ba? Hanggang mawala na kayo, hanggang magpapamilya pa rin kayo. Kaya sana iho, habang may oras pa, gawan mo na ng paraan para madali lang naman yan eh. Isang ano lang yan eh. Pamilya lang yan, wala namang masama kung ibaba ang pride, lalo yan ay mga magulang mo, alalahanin mo. Oo, nasa ikalimang utos ng Diyos yan. Oo, panglima, mahalin mo ang iyong mga magulang. Maraming salamat. Sana ay magsilbing aral din sa lahat ng mga kababayan natin, mga anak na andyan dyan na may mga magulang pa. Habang may mga magulang pa kayo, habang buhay pa sila, ibigay nyo na, itodo nyo na ang pagmamahal. Ibigay nyo na sa kanila. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Team Nanay, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dahil para updated kayo sa ating mga videos na ina-upload. Thank you so much. Bye-bye.